Isang mapagpalang araw po sa ating lahat katiis mula dyan sa Luzon, Visayas and Mindanao. Dyan sa Zamboanga, muchas gracias amigo. Ganon din po sa Mexico, sa labas ng bansa. Muchas gracias amigo. Bago po ako magdikot po sa pag-analyze po sa pinadala pong picture po ng isang treasure marker ng isa natong katiis dyan sa Mindanao. Ako po muna ay nagpapasalamat po sa mga bagong subscribers at mga bagong followers ko. Maraming salamat po sa inyo sa pagtangkilik po ng aking medyo maliit pa lang na YouTube channel. Please help me to maging lumaki po ang aking YouTube channel. Alam ko naman po na hindi niyo po ako bibiguin sa pagtulong through subscribing mga katiis. Ang tema po ng aking YouTube channel more on ay decoding, analyzing po ng mga treasure, signs, markers, and symbols mga katiits. So, yung mga marami pong nagtatanong, marami pong nagko-comment po sa aking comment section kung saan po nila pwedeng ipadala po yung mga picture na pwedeng i-decode at pwedeng i-analyze po. So, pwede po nyo ipadala, pwede nyo i-send po yung mga picture po ng marker sign and symbols sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez. Yung profile ko nga pala doon mga tis, naka-shade po ako doon, naka-sunglass. So, yun yung palatandaan na isa po kasi marami pong Alejandro Sanchez po na lumalabas kasi hindi lang tayo Alejandro Sanchez kasi napakaraming Alejandro Sanchez po sa buong mundo. So, tingnan nyo po, nakasalamin pa ko doon, naka-sunglass, yun yung aking profile, Alejandro Sanchez. Pwede nyo po doon ipadala, i-send mga katiits, yung mga iba't ibang treasure, sign, and markers at ating pagtulungan pong i-decode, i-analyze kung saan po possibly yung item po located mga katiits. Okay po mga katiits, ito po ay isa pang aking pinasasalamatan na isang katiits po natin na si Mr. Rolly Adlaon Luok na ito'y gumagawa po ngayon ng gold locator locally at may good news dahil mayroon na tayong Made in Philippines na gold locator at ito po ay napakaganda, napakagaling. At ito po ay may history na po na 8 items na po na hits at pinakahuling na-detect po mga hits ay 2 gold bar na may tatak pang Burma dyan sa Davao de Oro. Ito po, gamit lamang po itong gawa po ni Mr. Rolly Adlaon Luok dyan from Zamboanga, Torocan po ito, si Mr. Adlaon. At ngayon ay in demand na po yung kanyang gold locator mga katiits. Okay, dahil Philippine made, kayang-kaya sa bulsa, swak sa bulsa ang presyo. Hindi tulad ng ibang galing sa ibang bansa, napakahirap po makabil po at makabili nating mga katiits. Okay po, tuloy na po tayo sa pagdikod. Ito po, may napansin pa ko ay isang natural rock po ito. So, parang mayroon siyang, hindi ko malaman kung anong pwedeng isip po na ito. Pwedeng isang hayop na may 2 mata. So, medyo tulungan nyo pagka kung ano pong klaseng isip ito dahil parang binutasan po lang yan para magkaroon ng mata at mayroon pang mga naka-engrave po going down mga katiits. So, ito po ay napakagandang marker. Ito po, kung halimbawa ito katiis ay isang alon lang po ito, nag-isa lang po. Diyan nakikita mo sa medyo high-rise mountain, medyo na sa taas na po ng bundok, ay napaka-legit po ito. Pwede pong items po yan ay nasa tabihan lang po mga katiis. So, mayroon pa ako nakita mga katiis na yung na 2 mata po ay at mayroon din isang guhit na naka-engrave po na going down papunta po sa may bandang south area mga katiis. So, i-check nyo po yan mga katiis ng metal detector
or gold locator. Sa distansya po, ang layo, pwede pong 1 hanggang 3 meters po ang layo mga katiits. Hanggang 5 meters. Pwede niyo pong dagdagan po hanggang 5 meters. Pag mga ganitong mga katiits, kung hindi naman kalakihan na markers, ay ang item yan, asahan niyo po, ay malapit na malapit yan mga katiits sa may pinaka-markers nito mga katiits. Ako pa, mayroon pa ako napansin mga katiits na isang uka. Ito po isang nagtutugon po ng isang ITIB, positive ITIB items po. So, yan po yung kanyang sa ating nakita pang mga pwedeng i-apply po natin sa decoding, pag-analyze, at meron siyang mababaw lang na pagkaukit, at yan ay isa pong positive item po yan mga katiits. So, sa harinawa ito mga katiits ay inyo pong masundan, at kung halimbawa mga katiits ay wala po tayong treasure hunting equipment, asa lang po ito sa decoding, o hindi talaga mga katiits is 101% na matukoy po natin yung mismong kinalalagyan po ng items, dahil nagbabase lang po tayo sa mga markers, aruhid, pointing sign, pointing symbols ng pinaka-markers mga katiits. So, ganun pa man mga katiits, dahil nagtitreasure po tayo, so ganun talaga, pwede tayo magtisdig dyan sa malapit po sa mismong marker stone mga katiits. So ito po mga katiits, pwede nyo pong i-check po. Tingnan nyo po yung paikot nito, paligid po. At baka may mga old tree, pwede maging countersign, at may mga bato po na paligid sa apat na sulok. Ito po mga katiits, mayroon pa ako palang napansin po, may dalawang box mga katiits. So pwede po itong may kalakihan po itong items. Pwedeng medyo malaki-laki po itong items, kasi nga mayroon ko napansin na box po na dalawa sa kanyang marker stone mga katiits. So ito po mga katiits ay medyo may kalakihan items po ito, at hindi basta-basta agad ito malukit mga katiits. So kailangan po talaga ito na gamit natin treasure hunting equipment like gold locator and metal detector mga katiits. Kasi nga sa pagde-decode, kung asa lang po ito sa decoding, yun nga mga katiits ay talaga naman sa mga arrowhead, marker, sign, symbols lang po tayo nagbabase, dumidepende mga katiits. So ito po, kung mayroon po tayong gamit, may tayong gold locator or metal detector, mabilis po ito matukoy kung saan po banda po yung location po possible yung item mga katiits. So ito po ay talagang isang legit, yun nga yung may dalawang kahon na naka-box po siya. Posible po yung items ay nakakaon po mga katiits. Okay, obserbahan niyo po mga katiits yung apat na kanto nito mga katiits. From east, west, north, and south mga katiits. Tingnan niyo po sa distansya po ng 1 meter hanggang 5 meters. Kasi nga, depende po diyan sa malaking marker sign to mga katiits. Kasi nga, pag malaking tinatawag na mga big boulder markers o tinatawag na big boulder signs, ay medyo po may kalayuan po ang items ng itong mga markers nito mga katiits. So ito po, ang gagawin niyo po, i-check niyo po yung layo ng mga 1 hanggang 5 meters, east, west, north, and south mga katiits. So i-check niyo po, baka mayroon po itong mga bato na medyo may kaliitan lang, hindi ganong kalaki sa pinaka markers nito, na pwede kasing lagyan po ng countersign, pwedeng lagyan ng coordinated sign na pwede pong magtutukoy at magpo-point po doon sa item. Minsan po, ang ginagamit po nila ng mga Japanese, Chinese, and Korean ay mga punong kahoy po, yung mga old century tree, baka mayroon po dyan na
ito mas malapit po dito sa markers na ito mga ka-TH. So ito po ay napakagandang marker stone mga ka-TH at talagang man-made yung pagkagawa, yung pagka-uka po, yung mga legit arrowhead, mga markers niya at hindi yan guhit ang mga panahon po. No, o talagang isang man-made po talaga yan. So talagang sinasadya pang inukit yan, binutas po mga ka-TH. So ito po mga ka-TH ay aking pang napapansin po nito, pwede nyo pong para po kasi nga napansin ko dito, parang pinagtabi lang po itong stone ito. Pwede nyo po i-detect po yung buong paligid nito mga ka-TH. Yung mismo sa bato na pinaka-markers. Pwede nyo i-detect po ng metal detector or gold locator mga ka-TH. Kasi nga, ang markers at pwedeng yan na pwedeng rock enclosure ang items mga ka-TH. Ito kasi para kung napapansin na mayroon siyang uka sa gitna pero ito'y parang pinagtabi lang ang bato, parang hindi pinagdikit lang. So, i-try nyo po, i-detect po yung mismong gitna. Pwede nyo i-detect na ng metal detector or scanner locator. O pwedeng pointers, yung maliit na pandetect mo mga ka-TH. So, napakaganda po ng markers na ito mga ka-TH. At ito nga, nakikita ko nga ito, may dalawang kahon na pwede pong magiging medyo malaki po ang items nito mga ka-TH. Kasi nga, dalawang kahon po ito, naka-engrave po sa kanyang marker stone mga ka-TH. So ito po mga ka-TH, sana po ay matulungan po tayo ng mga ka-TH po natin. Pwede po mag-comments po sa aking comment section below. At pwede na rin natin pwede po kayo mag-decode po. Baka mayroon pa kayo nakikitang mga pointers na pwedeng possible po magtutukoy po doon sa item mga ka-TH. So ito po mga ka-TH, talaga namang ang ganda po ng marker stone sign nito. Legit na legit dahil po yung sa mga guhit pa lamang ay man-made na man-made po yan. Ay gawa talaga po ng tao, hindi yan gawa ng kalikasan mga ka-TH. So, mula ngayon mga ka-TH ay talaga namang isa ngayon sa pinag-uusapan po dahil nga mukhang nagbalikan na po yung mga Japanese. Ang dami po tayong mga turistang Japanese, mga Korean at Chinese nagre-retrieve po ng mga gold bars, mga small deposit, big deposit po sa ating bansang Pilipinas mga ka-TH. So, sana po tayo po mga ka-TH po, local treasure hunter, sana tayo makahits na po, tayo makakuha na po ng mga kahit mga maliitan lamang po, kahit sa nakalagay lang sa small boxes, sa jars, ay malaking tulong na rin po yan sa atin mga ka-TH. So, ingat lang po tayo sa pagtitreasure po, lalo na po pag medyo malakihan po, mayroon na po yan mga danger trap, booby trap, o may mga bomb trap na yan mga ka-TH. Kasi nga, kapag ang item po malakihan na, hindi basta-basta po yan talaga ibibigay at mayroon na mga bomb trap yan, may booby trap yan mga ka-TH. Okay po, sana po ay nabigyan po natin ng guide yung nagpadala po ito ng ating ka-TH dyan sa Samir Mindanao. Okay, yung bago pa lang na mga yung sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe ka-TH and also don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa mga video ko pang ipapalabas. Maraming salamat po sa mga bago kong subscribers, inulit ko, at mga followers. Thank you so much for watching. God bless us always.